Kapatid na Daniel. Opo, kapatid na Eli, at ready na po ang Doha Qatar. Go ahead, Doha Qatar, please. Opo, kapatid na Daniel at kapatid na Eli. Ang magtatanong po rito ay si Mr. Jaime Leonero, isang Katoliko po siya. Ay tatanong ko lang po tungkol po sa, kasi ako po galing sa mga napakaraming bisyo. Ano po ba ang paraan para matanggal ko po yung mga bisyo ko? Kasi halos lahat yan sa akin na eh. Alam mo kapatid, ang paraan iisa lang para ang lahat ng kasamaan sa buhay ng tao maalis. Kasama na ang bisyo, kasama na yung... Kasi kung minsan sabihin nila yung pambababae, bisyo raw yun. Hindi. Iba yun sa bisyo. Pero mayroong paraan ng Diyos para maalis lahat ng bisyo, pati pambababae, pati pagnanakaw, pati lahat ng masamang ginagawa ng tao. Iisa lang ang paraan ng Diyos. Basahin natin ang 10:23 ng Jeremias. O Panginoon, palastas ko na ang lakad ng tao ay hindi sa kaniyang sarili. Hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kaniyang mga hakbang. Pinakikita muna sa'yo na ang imposibilidad o ang impossibility, no? Imposibleng ang tao'y maituwid niya ang kanyang hakbang. Kasi ang tao ay parang isang behikulo, parang sasakyan na ang kanyang takbo nagpungkonforme sa nagmamaneho sa kanya. The human being, as we are, is motivated and driven by forces that occupies our heart or our inner being. Kung sino yung nakakaukupa sa ating kalooban, sa ating isip, yun ang magmamaneho sa atin. Kaya hindi pwede na ikaw mag-isa, maituwid mo para bang isang sasakyan na hindi po pwedeng siyang mag-isa lang na ituwid niya yung kanyang lakad o yung kanyang takbo. Maaring sabihin ng pilosopo, ngayon merong mga sasakyan na wala ng tao wala nagmamaneho. Kahit wala pa rin yung tao na nagmamaneho, meron pa rin computer na kumukontrol doon. Yun ang dapat nating makita. Ganun ang tao, hindi maitutuwid ng tao ang kanyang hakbang, siyang mag-isa lang. 16:9 ng Kawikaan. Ang puso ng tao ay kumakatha ng kaniyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kaniyang mga hakbang. Ang tanging makakapagtuwid sa atin para maalis lahat ng kasamaan, ang Panginoon. Paano tayo maitutuwid ng Panginoon? 4:7 ng Santiago. Pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa diablo, at tatakas siya sa inyo. 8. Magsilapit kayo sa Diyos, at siya'y lalapit sa inyo. Mangaglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang akala. Yon. Maliwanag kapatid, Pasakop kayo sa Diyos, ang sabi ng salita ng Diyos. At magsisalangsang kayo sa diablo, tatakas siya sa inyo. Lalayasan ka ng demonyo, kasi yung demonyo nagpapagawa ng masama sa tao Parang isang sasakyang magpapamaneho ka sa Diyos. Pasakop ka sa Diyos. Labanan mo ang demonyo, tatakas siya sa iyo. Pagkasama mo ang Diyos sa buhay, hindi ka nakaya ni Satanas. Pagka hindi ka nasasakop ng Diyos, mamanehohin ka ni Satanas, dadaling ka sa sugalan, sa drug session, dadaling ka sa mga kung ano-anong kasamaan sa buhay. Pero pag nasakop ka ng Diyos, ang sabi sa Biblia sa 4:8 ay magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Mangaglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang akala. Kaya ang paraan lang kapatid, pasakop sa Diyos. Pasakop ka sa Diyos. Matuto tayong lumapit sa Diyos. Ang tao maraming nilalapitan Ang tao maraming nilalapitan sa mundo. Nilalapitan ng kaibigan, nilalapitan ng nililigawan, nilalapitan ang
profesyon, pinag-uukulan ng pansin ang trabaho, pero kung minsan nakakalimutan yung to spend some quality time para sa Diyos. Bigyan natin ng panahon ng Diyos sa ating buhay. Para bigyan din tayo ng panahon ng Diyos sa mga panahon ng ating pangangailangan. Mag-ukol tayo ng panahon, mga kababayan. Naanyayahan namin kayo, 1 oras at kalahati, 2 oras, di naman ho napakahaba niyan, para mag-aral ng mga salita ng Kristo at mapailalim tayo, mapasakop tayo sa batas ng Diyos at matuto tayo ng dapat nating gawin sa buhay. Ang atin pong pagkakasala, pagkakamali, ay nabubuhay tayo kasi sa paraan natin eh. Ang kuminsan, ang isang anak nabubuhay sa paraan niya. Hindi man siya marunong sumunod sa magulang. Minsan, ang isang magulang, yung anak niya, pinalalaki niya sa kanyang kaparaanan, hindi sa kaparaanan ng Biblia, hindi sa kaparaanan ng Diyos. Yung pong pag-aaral ng doktrina na tinatawag naming mass indoctrination, kasi sabay-sabay po yan sa lahat ng dako. Yan po ay pagtuturo sa tao na kung ano ba yung mga kautusan ni Kristo. Gaya nung nasa 28:20 ng Mateo, kapatid na Daniel. Naituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng mga panahon. Ang maraming relihiyon po ngayon, ang itinuturo yung kapritsyo ng pastor. Yung gustong ituro ng pastor. Ang Kristo po, ang gusto niya, ituro lahat ng kanyang utos. Ituro nyo sa kanilang ganapin lahat ng iniuutos ko sa inyo. Nakita nyo ha? Ang mga relihiyon ngayon, ang pinagtuturo, ang tagal na nilang nagtuturo, hindi tinuturo yung utos ni Kristo eh. Halimbawa, ang utos ni Kristo. 2:9 ng unang Timoteo. Gayon din naman na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon, hindi ng mahalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga, kundi siyang nararapat sa mga babae na magpakabanal sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Maliwanag na pati pala sa pananamit, may utos ang Diyos. May utos si Kristo. Tinuturo ba yan sa badista? Kung gusto natin pasakop sa Diyos, abay dapat ang ituro ng ministro, yung mga utos ni Kristo at bahagi po yung pananamit sa utos ni Kristo. Matutuklasan niyan pag dumalo po kayo ng ating indoctrination sessions. Maraming salamat sa partisipasyon mo, kapatid na Jaime. Sana naunawaan mo ang sagot ko.